The Lord gave us a special light onto the health reform. But what are we doing with the light? Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon din po sa atin pong mga manonood. Alam niyo po, napakagandang araw po sa bawat isa at isang mainit na pagbati po sa atin pong lahat na nanonood sa atin pong mga kaibigan, dyan po sa atin pong radyo, sa atin pong telebisyon at dyan po sa atin pong Facebook page at sa ating YouTube channels. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin. Mapagmahal po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat, ang amin pong papuri sa inyo dahil binigyan niyo po kami, Ama, ng magandang panahon. Salamat po, Ama, sa kalusugan, salamat po sa kapayapaan, salamat po, Ama, sa araw, at higit po sa lahat, salamat po sa mga pagkain na amin pong tinatangkilik mula po sa inyo. Salamat po, Ama, sa lahat po ng biyaya na lagi niyo pong binibigay po sa amin despite of our transgressions, and we ask for forgiveness for all of these things, O Lord. In a very special way, O Father, we pray for our viewers. Gabayan niyo po ang bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami, Ama, na mapuspos po ng banal na Espiritu upang ang amin pong mapapakinggan sa araw pong ito ay magsilbing isang kalakasan po para sa amin pong pananampalataya sa inyo. Dahil ang lahat po ng ito ay amin pong hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Doc, isang magandang araw sa'yo. Good morning. Good morning, good afternoon, and good evening, di ba? Yeah. Ayan. Kasi sa atin pong mga kaibigan na nanonood po all around the globe, kasi talaga, Dok, Kasi may good napapanood morning tayo. sa ibang lugar eh. Yes, totoo yan, Dok. At syempre, babati muna tayong konti, Dok, sa atin pong mga kaibigan na nanonood po at nakikinig sa Adventist World Radio 360 at dyan po sa 89.1 FM. Magandang araw po sa inyo. Gayon din naman po sa Channel 37 ng GSAT at sa local channel natin dyan po sa Channel 45. At gayon din po sa atin pong mga kaibigan na nanonood all around the globes via Facebook, via YouTube. Maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik at pagsama sa amin tuwing Sabado alas 4 po ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. Doc, simulan na natin kasi talagang na-miss natin itong mga viewers natin. Ang daming mga katanungan, ang daming mga comments ng ating mga kaibigan at lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay at pag-share. Alam mo, Dok, ang daming share nitong Kaalamang Pangkalusugan. Yeah, actually ito yung pinakamahalaga nga na na ang tawag ko dito sa Tagalog sa ministry, kawanggawa. Amen. 'Di ba, one of the most important ministry, yung ministeryo ng pangkalusugan. Na binanggit din yan dito sa ating Councils on Diet and Food. Kaya nga lagi ko nababanggit dito sa page 74. One important part of the work of the ministry is to faithfully present to the people the health reform as it stands connected with the third angel message as a part and parcel of the same work. They should not fail to adopt it themselves, and it should urge it upon all who profess to believe the truth. So nakita ko na isa sa pinakamahalaga na kawanggawa eh yung mensahe o ministeryo ng pangkalusugan. Amen. Kaya tuloy-tuloy yung ating gawain na ganito. Dahil naniniwala ako na ang Panginoon ay merong ibig na maipaabot sa ating mga kababayan at magkaroon tayo ng lakas ng loob na huwag nating bibitawan ang unang pabalitang anghel na binigay sa Apokalipsis 14 sa 1:12. Nakasama rito yung kanang kamay, ito yung pangkalusugan. Thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, ang ganda nung binahagi mo na yan, no? At gusto ko lang din ulitin, no, sa atin pong mga manonood, itong binasa natin, kasi nakasulat po ito sa Testimonies for the Church na ang Panginoon, binigyan niya tayo ng espesyal na liwanag. Espesyal na, importante pa. Totoo, Doc. Espesyal na liwanag para sa reforma ng kalusugan. Pero alam mo, sa out of 8 billion people ng mga tao sa buong mundo, tayo yung pinagkalooban nito. Amen. Di ba tayo natutuwa na meron tayong, di ba sa ating, unahin na lang natin yung pinakalimang pundasyon o tukod ng iglesia. Ang unang-una, di ba yung Sabat. Tapos sumunod din yung tinatawag na doktrina ng Second Coming. Kasi napakaganda yan eh. At meron tayong tinatawag na State of the Dead. At meron din tayong, kung tawagin natin yung Spirit of Prophecy. Na alam natin na ang Spirit of Prophecy, purposely, binigay ito, hindi para itago
kundi para ikalat ito sa buong mundo. Na meron tayong napakahalagang liwanag. Na itong liwanag na ito ang magpapakita ng kakaibahan. Alam ba kung ilang porsyento ang bilang out of 8 billion? Ilan, Dok? Meron ka bang calculator? Ilan, Dok? Pakitingnan mo, 8 billion times 22 million. Naku, 8 billion. Oh, times almost 8 billion tayo. Di round up na lang natin yan. Times ilang... 22 million. Naku, grabe, Dok. 0.0027 ba? Or ano nga yun? Napaka-konting-konti sa bilang. Oo, Dok. Napakaliit na numero. Yan ba hindi tayo natutuwa na isa tayo doon sa tinawag na God's people? Amen. Alam mo, ang ating propetisa, talagang diretso magsalita. Kumbaga sa Laodicean Church, sinasabi talaga yung kapintasan ng iglesia eh. Pero doon sa pagkaka-address doon sa Testimony Volume 186, ay ina-emphasize doon yung talagang medyo hard-headed tayo, matigas ang ulo. Kaya doon sa mga hindi nakakabasa nito, pwede nilang basahin na at the end, ito pala yung magla-loud cry. Siguro basahin mo. Kung makikita mo dyan sa Espiritu ng Panghula. Na yung loud cry na ito yung tatanggap ng tinatawag na huling una. At yung ila-loud cry kasama ang right arm. Yes, hindi pwedeng iwanan ang kanang kamay. Alam ba kung bakit? Bakit, Dok? Ito palang mga taong ito, na mga hindi pa nakakaalam ng katotohanan, dadapuan ng maraming karamdaman. Doon natin ipapasok ngayon yung mensahe na kasama nung unang pabalitang anghel na may kinalaman sa Sabat at sa pangkalusugan. Kaya ito yung bahagi na sabi ko nga sa sarili ko, hindi naman po pwedeng hindi mo ibibigay yung kumpletong pabalita na binigay ng Panginoon sa atin. Totoo dapat. Kaya ang sabi ko nga, kaya pala itong ikatlong pabalitang anghel na ito, itong loud cry message, kasama ang health reform. Amen. Kompleto dapat. Eh paano may bibigay kung hindi mo naman naranasan? Kaya napakahalaga na talagang ito lagi natin bigyan ng daan ito. At doon sa mga hindi pa natin kaanib, for example, na mga nasa labas ng kulungan, na nagkaroon ng maraming mga katanungan, ito yung magbibigay bukas mata na dito sa loob ng Seventh-day Adventist, bubuin yung magla-loud cry. Eh nakalagay doon eh. Basahin din nila yung Maranatha, 2050. The Syro Pages 550. Naku. TM23, TM51. Marami naman tayong mga testimony volume, maraming quotation si Ms. White. So ang pinopoint natin dito, talagang kumpletong-kumpleto tayo, hindi tayo dapat na maguluhan o magulumihanan. Bakit? Dahil tayo pinagsama-sama ng Panginoon para magtulungan, lalo na sa panahon natin kinabubuhayan, na ang tao ay mabigyan ng liwanag na ipinagkaloob sa pulutong ng pinagkalooban tayo yan. Thank you so Pero much. may tanong. Ano, Dok? Ilan naman kaya out of 22 million ang tutugon Oo nga. doon sa tinatawag na pagbabago ng pangkalusugan? Totoo yan, Kasi Dok. yung reform ay Tagalog ay pagbabago. Yes. Masama bang magbago? Hindi, Dok. Para sa ikabubuti ng ating kalusugan. Kung para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin, kung ikagaganda ito ng atin pong kalusugan, kung ikababata natin ito at kung hindi tayo magkakaroon ng karamdaman, ay doon na tayo sa pagre-reforma, doon na tayo sa pagbabago, di ba, Dok? Ng diet natin, kung paano tayo mag-exercise everyday, kung paano tayo magpapaaraw, kung paano tayo kakain, di ba, Dok? Actually, we are created purposely, to be honest. Nung nilalang ng Panginoon ng tao, ay meron tayo, kung tawagin ito ay free moral agent. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na susunod ka dahil gusto lang na sumunod ka. Ang Panginoon talaga binigyan ka ng kalayaan para si Satan. Okay, anghel ka. Pero hindi ibig sabihin na anghel kayo na nagsiserve sa akin, eh wala kayong choice. Kaya kitang-kita natin sa langit pa lang, may choice din pala yung mga anghel doon. Kaya kita mo nangyari ngayon. Yes. Pumili sila, di ba, Dok? Pumili Nahati sila. Ganon din tayo ngayon. Ibibigay ng Panginoon itong lahat ng liwanag na yun. At pag nakita mong napakaganda ng liwanag, alam ko sa liwanag, pag nalaman mong isang liwanag, iakapin mo. Totoo, Dok. Huwag mong bibitawan. Alam mo, nung nalaman ko yung kagandahan ng exercise, na ito pala yung sikreto ng longevity,
at pag-i-increase ng stem cells. Saka Paghaba din, Dok, ng telomeres. ng telomere. Sabi ko, inakap ko Sabi ko, hindi ko titigilan ito. Nakita ko naman, iba naman talaga yung na iba Amen. Totoo, Ang point Dok. ko, ako yung na-blessed. Yes. Bakit? Inakap ko Pero alam mo, ang isa sa pinakamabigat sa 8 laws of health. Ano, Dok? Para sa akin, hindi pa rin mahirap ang exercise. Bagaman no pain, no gain. Totoo yun. Alam mo, isa sa nahirapan ako Ano, Dok? na pinepray ko sa Panginoon. Ano, Dok? Gusto ko yung malaman. Yung temperance. Ay, temperance. Kasi napakalawak ito Alam mo kung bakit ko nabanggit Bakit, ito. Dok? Sa isip pa lang, may bakbakan Yes. Pag Sabado na nga lang, pipigilan mo sarili mo na mag-isip ka ng mga bagay-bagay na hindi naman pang Sabat. Totoo yun. So ang gagawin mo, nakatutok ka kung paano matrain mo yung utak mo na pag Sabado, Bible at Panginoon lang ang nasa puso mo. Yes. Walang Ang tanong, personal. Ay, napakarami pang pasok dito, labanan yan. Totoo. Kung pag-aaralan mo yung senaryo natin, sa loob ng maghapon, nasa 300 pagpili yung pipiliin mo. Totoo. May mga choices tayo. Kung anong pagkain kakainin mo, anong oras kayo gigising, anong dadamitin mo, anong oras ka maliligo. Totoo. Sinong makakasama mo, sinong makakausap mo. Nandyan lahat. Nasa 300 piraso Oo. na mga pagpili yan. Ang tanong, dahil moral agent tayo, kailangan alaman mong mamili. Kaya meron tinatawag na, kung tawag ni law of choice. Yes. Batas ng pagpili. Kaya ito nga, Dok, sa atin pong mga manonood, the Lord gave us a special light on health reform, on the health reform. Pero, inilalakad po ba natin? Lumalakad po ba tayo doon sa liwanag na ipinagkaloob sa atin? Ginagawa po ba natin ito? Or, nandun lang tayo sa isang gilid, nananahimik lang tayo kahit alam na natin yung liwanag na ipinagkaloob sa atin. Alam niyo po, sa isa pong banda, napaisip din ako kasi kaming dalawa dito ni Doc, yes, every Saturday afternoon napapanood nyo, nakikinig po kayo dito po sa ating mga information, mga bagong impormasyon at malamang yung iba kasabay siguro namin na nag-share din ng mga bagong impormasyon regarding po sa ating pong kalusugan. Pero alam po ba natin kung paano talaga ito ibahagi? Kasi katulad yan kay Doc, talagang nag-exercise talaga siya. Gusto niya na makita sa kanya kung paano yung reformasyon ng ating kalusugan. And one thing that really awakens our system is kung paano natin ilalakad, kung paano natin gagawin, kung paano tayo susunod at talagang ilalakad, lalakaran yung, alam mo Dok, isang bagay na talagang matindi sa lahat na sundin, ay yung word na sundin. Yung obedience. Kasi even si Adam and Eve, nahirapan silang sumunod. Di ba, Doc? Yeah. Yung pagsunod natin, hindi lang sa 8 laws of health, kundi pati sa 10 commandments, all the laws that God has given us, we need to obey, we need to follow. At kung hindi tayo marunong sumunod, simple na nga lang po which is the 5th commandment. Honor thy father and thy mother so that your life may be long in God in the land that God has promised us. So ibig sabihin pala sa ating mga tao, especially sa ating mga kabataan, kahit na mag-asawa tayo, kailangan sumunod pa rin tayo sa ating mga magulang kasi yan ay isang pangako ng Panginoon na ibinigay niya sa tao na kailangan nating sundin. So parang tayong mga bata pa rin, Doc, 'di ba? Kasi ang Panginoon, anak niya tayo. At kailangan nating sumunod kung anong sinasabi ng magulang dahil diba, hindi tayo mapapaliwara. Magulang ka, for example, as a father, di ba? Yes. Pag nakita ko yung anak ko abang agang natutulog. Hindi niya alam, napakasaya ko nun. Totoo. Tapos nakita ko yung anak ko na pag Sabado, maagang gumising. Masaya ka At ulit. inaayos na yung damit niya. Masaya ako nun. Amen. Lalo na kung meron siyang alakasan doon sa pagbabago ng pangkalusugan. So alam mo ba na pag natutulog ka ng maaga at kumakain ka ng tama at nag-exercise ka, alam mo ba na masaya ang God? Totoo yun. Kasi alam mo, you are glorifying Him. Amen. Mainly because you're part of the family. Yes. That's health all about. Gusto ng Ama ng Panginoon na makita ang mga anak niya. Kaya nga sa 1 SM 367, binanggit doon na righteous by faith means obedience by faith. Alam naman natin na ang righteous by faith, ito yung message ng 1888, na bagaman may obedience ka, pero yung faith mo tungkol dun sa pagmamahal ng Panginoon sa iyo, minsan nakakaligtaan ng tao na hindi nababalanse, na puro blessing at na puro biyaya na lang o grace yung ating kung pagka minsan nandun ang tuon ng ating kaisipan. Pero hindi natin alam yung biyaya ng pagsunod na bunga ng ating pananampalataya sa utos na binigay niya. Amen.
Thank you so much, Doc. Kaya napakalaga pag sinabing righteous by faith, it means obedience by faith. Yes. Kailangan susunod ka talaga. Yung sunod na hindi ka mangangatwiran or may mga excuses. Kasi minsan, Dok, di ba ganito? Anak, Gladens, kunin mo nga yung sandok. Ay ma, hindi ko po makita, saan niyo po ba nilagay? Pero wala ka naman talaga, hindi ka talaga naghahanap, di ba? Minsan ganun tayo. O kaya, anak, Gumagawa gawin mo ka ng to. reason. Totoo yan, Dok. Marami tayong excuses sa buhay natin. Pero paano kapag ang Panginoon na ang tumawag sa Di ba, atin? meron tayong tinuturo sa ating iglesia, discipleship, di ba? Ano ba ang sabi doon? Discipleship means it's obedience. It's a lifelong obedience pala, man to blessing 210. Yes, positive siya. Yung discipleship means it's a lifelong obedience. Totoo yun, Dok. Kasi, So kung gusto natin magkaroon ng ganung uri ng ministeryo o mag-disciple tayo sa iba, kailangan masunurin ka. totoo. Alam mo, Doc, I remembered sa atin pong sa Bible study naming mga kabataan na nagulat ako, Doc, kasi nagsisharing kami. Tapos ang dami nagsabi ng mga kabataan, naku, Ate Gladys, nakakamiss talaga yung Bible study kasi alam niyo po mga kapatid, hindi lang po ito yung ministry namin ni Doc. May iba-iba din kaming mga ministries. Si Doc dito sa church nila, tapos ako din po sa amin pong church. Alam niyo po, isa sa mga bagay na talagang maaantig yung puso mo, Doc, kapag narinig mo na yung mga sinasabi ng mga tao sa isang ministry. Bakit? Hindi tayo ang reason nun, Doc. Hindi tayo yung reason dito sa Kaalamang Pangkalusugan. Kami po ay isa lamang pong, anong tawag doon? Doc Channel, di ba? Isa lang tayong kumbaga tulay. Sa kanya-kanyang journey yan. Yes. Hindi naman ibig sabihin ko mo nandito tayo o parang sa tingin nila parang mas ahead tayo. Actually, no. Totoo, Doc. Actually, we are still undergoing these kinds of a very difficult journey na everybody must win our battle. Totoo. Kaya lang, since nga na nababasa natin yung kung wala kang partisipasyon, di ba? Alam naman natin yung pagiging aktibo sa loob ng iglesia, ay bahagi din yan na kung paano lumakas yung ating pananampalataya. Yes. Kaya sa Acts of the Apostle 5:61, binabanggit dito yung tinatawag na yung sanctification ay resulta ng tinatawag na pagsunod. Totoo. Kasi hindi tayo masasanctify kung wala munang reformation, walang refinement sa character Kaya kailangan natin. masanay tayo na puro yes, Lord Pag alam mo na inutusan ka ng yes, Lord. Sunod Sinabi ka ng agad. Panginoon, bumalik ka na anak sa pagbabago ng pangkalusugan. Ang kainin ninyo, yung original diet. Yes, Lord. Kaya pag pinag-aralan mo, at tama naman pala, huwag ka nang umirit pa. Bakit? Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay ng mga anak niya. Amen. Totoo, Doc. Ito na nga, Doc. Mabalik ako sa atin Minsan, po. nahihiya na rin ako kung pagka minsan. Siyempre, marami ko naririnig. May nga tayong kapatiran dito sa may parting Taguig Basta raw nadinig niya akong magsasalita na, lalo na pagka malalaking fellowship, na wala na raw siya ng ganang makinig. Kasi puro na lang daw vegetarian ang pinag-uusapan. Pero natuwa naman ako, nung birthday ko, nandito sila, nakita ko na iba yung mukha nila. Yung pala nag-vegetarian na. Amen! After so many years. Praise Kaya God! paano mo hatulan ng journey ng bawat Yes, Adventista? totoo, Doc. Kaya kahit sabihin na noon o ngayon, hindi pa sila ready. As long na nandito lang tayo para magpaalalanan. Bakit? Kanya-kanyang journey yan. Totoo, Hindi ko mo kumakain ng flesh food ang ating mga kapatiran. Hatulan mo na. Yes. Kung pagkamisan, may kanya-kanyang panahon yan. Totoo Ganun yun, din naman sa mga tigapanguno sa ating iglesia. Hindi natin pwedeng gamitin ito para bilang what you A call test it? of fellowship. A test of fellowship. Totoo, We must continue doing it. Yes. As long as we are open enough. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, ilan At kung may lang... tamaan, sabi nga ni Pastor Casimiro, bukol. Ayan. Yung bukol, gagaling naman po yun, mga kaibigan. Alam mo, si Pastor Casimiro, siyempre ako masyadong taklesa. Nagle-lecture ako, it happens kasi na merong isang Adventist sa Amerika na paano raw malalaman ng totoong nagtuturo ng pangkalusugan. Pag daw nagtuturo ng pangkalusugan at malalaki daw yung tiyan, peke daw yan. Aba? Nakwento ko yan, nadinig ni Pastor Casimiro. Medyo malaki naman yung tiyan niya. Humble naman pati siya Sabi niya, challenge sa akin to. Dr. Tam, bigyan mo ako ng ilang linggo, ilang buwan. Paliliitin ko to. Alam mo ngayon, Ano, Doc? hindi na kumakain ng hapunan. Amen. Lumiit na yung kanyang tiyan. Amen. Alam mo, we praise God for So, that. ang point natin dito, hindi naman tayo nagpapatama dito. Ang pinopoint natin dito, nakalagay yung obesity. Yes, sakit Talagang yun. ang sakit na hindi alam ng iba na kailangan nating labanan Totoo. At Isa para siyang mawala karamdaman. yan, balik tayo sa 8 laws of health. Amen. Totoo, Doc. Exercise. Yes.
ayusin ang diet. Mhm. At mag-abutan tayo at huwag tayong manghinawa. Yes. Ibig sabihin lang naman ng magulang pag lagi kang pinapayuhan. Mahal Bakit ba ka. nasulat ng Testimony Volume 1 to 9? Bakit ba nasulat ng Councils on Health? Puro sa atin yan eh. Totoo. Mahal kasi tayo ng Kaya kung ayaw mo Panginoon. masabihan, hindi ka nababasa ng Spirit of Prophecy. Ititiklop mo yan. Totoo, Dok. Ang ginagawa natin ngayon, ating binubuksan. Yes. Iniisa, hinihimay Dahil po na natin. panahon, matagal na panahon tayong nabiktima ng maling lifestyle. Totoo yun. Alam mo, thank you so much, Doc, no? Kasi isang eye-opener din po yan, hindi lang po sa akin, katulad din po sa atin pong mga viewers ngayon. Alam niyo po, ituloy ko po yung kinikwento ko kanina regarding dun sa Bible study. Alam mo, Doc, yung ibang mga kabataan dun, sabi nila, paano ba nga natin talaga susundin ang isang taong nagsasabi na ay hindi, mag-healthy living tayo ganito, kung hindi naman nga nakikita. Kaya yung great example talaga, yung binanggit ni Doc na nakita kasi kay Doc, nung mga kaibigan or mga nanonood sa kanya, nung mga taga-tagig, yung lifestyle niya at kung ano yung epekto sa katawan niya, kaya din nainganyo sila na sumunod, di ba, Doc? And ang Holy Spirit po kasi yung kakatok sa atin, sa mga puso natin, even sa pag-accept kay Jesus Christ, even sa pag-accept ng salvation, even sa pag-accept sa kung anong church tayo aanib. Because the Holy Spirit is the one who comforts us. The Holy Spirit is the one who converts, not us, human Ang beings. nagpalakas ng loob ko, to be honest with you, yung experience ni Daniel, just imagine, 608 BC, 605. Pangalawang isa pa nagpatatag ng kalooban ko yung napanood ko yung... Kasi it happens kasi nung during late 89, siyempre matagal kami ron, 20 taon kami sa US eh, 80, nandun na ako eh. Naging kaibigan ko yung si Richard Schappenberg, nakapatid ni John Schappenberg na nag-birthday nung last December na 100 taon, na isang professor na talagang nag-doctorate siya ng nutrition. Na itong si Pastor Rosete, professor niya yan. Habang kami nagkukwentuhan. Na in-interview siya ni Doug Batchelor sa YouTube. Na pinaliwanag niya kung paano i-reverse yung, di ba, kung minsan pagka we are discussing about the medical science na wala namang actualing gamot sa tinatawag na diabetes o hypertension and so on, it's all maintenance, right? Obesity. Pinaliwanag niya na merong nare-reverse yan. Yes. At at the end ng kanyang interview, itinayo niya na siya talaga vegetarian. Amen. His life. Totoo, Doc. At Doc, yung At ako vision naman, masaya niya... ako dahil siyempre, kung pinsan nami-misinterpret ako. Akala ko si Dr. Tam, Dr. Gulay yan eh. Ano magagawa ko? Yan ang kinakain ng kalabaw. Totoo. Sa Spirit of Prophecy, pinaliwanag yan. Ang kinakain daw ng kalabaw, ng hayop, ay gulay and grains. Bakit daw tayo kakain pa ng second hand? Pwede naman dumirekta na. Nandito yan sa Spirit of Prophecy. Bakit hindi na natin kumain ng diretso na dun sa original na pagkain? Yes. Kung sustansya lang din pala ang ating kailangan. Dadaan pa tayo dun sa... Kasi hindi naman nagpuproduce ng sustansya ang animals. Totoo, Doc. Kinukuha rin nila sa pagkain nila araw-araw. Totoo yan. Kasi living things din sila. Yeah. At kailangan din nila ng nutrition para lumakas Panuorin at nila mag-grow. yung testimony ni Schappenberg. Napakaganda. Ayan. Dr. John Schappenberg. Yes. Thank you so much, Just Doc. imagine, nagdadrive pa. Oo, Doc. 2020 yung vision niya. Ang linaw ng mata niya, mga kaibigan. Ako, alam mo, Doc, ang sarap. Kaya ako tatanungin nila ako sa edad ko to, na negative ang mag-vegetarian, I'm sorry to tell you, talagang masaya ako sa puso ko. Bakit? Kung ano yung aktibidad ng mga kabataan, yun pa rin ang ini-enjoy ko. Amen. Alam niyo po, mga kaibigan, kapag napanood niyo si Doc na talaga mag-basketball, nako, ang daming games. Ilan na, Doc, yung pinakamatagal mong game? Kuminsan, nakaka-4 ako eh. O, di ba? 4 na games? Grabe, Doc. Ang kapatid ko, 4 games din. Grabe, Doc. Ayaw na nga nung iba eh, pero ako okay pa ako. Okay pa, kaya pa. Ayan, thank you so much, Doc, for your experiences. And sa ating pong mga kaibigan na nais pong magbahagi ng kanila pong mga personal na experiences or mga experience po ng inyong kamag-anak, ay mag-send lamang po kayo sa mga numero po na magpa-flash sa inyong screen or mag-comment po dito po sa Facebook page. Ano talata sa Biblia yung, sa Psalms yata ito eh, the life of the flesh. The life of the flesh is in the blood. Ay, nasa ang buhay ay nasa dugo. Doon nasa dugo. Yun, totoo yun, Doc. Ang buhay ay nasa dugo. Kaya dapat alamin natin ano ang trabaho ng dugo. Totoo yun. At paano magkaroon ng magandang dugo. Amen. At pag alam natin to, kalusugan ang magiging
kapalit niyan. Amen. Pero kung hindi mo alam kung ano yung trabaho ng dugo at kung ano yung pampaganda ng dugo, na dito nakabase ang buhay ng tao, huli, maaaring madaya tayo. Totoo, magkakaroon tayo ng Kasi anong trabaho ng dugo? karamdaman. They are the one who are delivering oxygen. Yes. They are the one who are delivering nutrients. Yes. And they are the one delivering tubig, water. Yes. Kaya napakaganda pag-aralan ito. Kaya pagka inisa-isa natin ito, kung paano natin makasiguro, sabi nga nung ito, kwento ha, wag naman, kwento lang to ha. Meron daw isang Ilonggo na nagkaroon ng cancer of the blood. Dugo eh. Eh kung hindi masasalinan, maaari siyang mamatay anytime. So nagpahanap siya ng dugo, pero hindi niya masumpungan. And it happens na doon nakakuha doon sa Ilocanoan, sa Ilocos. Yan. It happens, to make my story short, nung masalinan daw ng dugo, lumakas ang katawan. Amen. At halos nawala yung kanyang masamang nararamdaman. Sa katuwaan daw ng Ilonggo, binigyan ng regalo ng magandang sasakyan at may cash pang ibinigay. So nung lumipas daw yung ilang buwan, 6 na buwan, bigla na namang nangailangan ng dugo. Eh wala namang masumpungan, katulad ng type ng blood niya. Pinatawag muli yung yung dati niyang nakausap. Dati niyang pinagkunan. Eh sa sobrang katuwaan dahil na-bless siya. Sabi nga, yumaman siya. Bumalik siya. At dadon-dadon niyang ibinigay yung dugo niya. At nang masalinan uli ng dugo, hindi lang doble yung lakas na kanyang naramdaman. Kaya lang, nung bandang huli, hindi na siya binigyan ng regalo. Bakit, Dok? Eh kasi yung dugo daw nitong nagbigay, ay dugo ng Ilocano. Kaya naging Ilocano na yung Ilonggo. Kaya kung ano yung dugong nilagay sa'yo, yun ka. Yun yung magiging dugo mo. Ayan. Kaya pasensya na, ito kwento ha. Alam ko, pastor din natin nagkwento nito eh. Naalala ko lang. Kaya ang point natin dito, pag ayos ang laman ng dugo mo, okay ang kalusugan mo. Ayun. Ang tanong, ano yung ilalaman mo sa dugo mo? Totoo. Para sigurado ka na yun yung magiging katawan mo. Hindi ba meron sinabi dito sa, siguro tingnan natin, ulitin natin, kasi ito talagang, may quotation din si Miss White eh, na kailangan talaga natin na nagpapaalalahanan. Totoo, Dok. Lalo na sa bahagi na dapat tayo magkaroon ng kaisipan na tayong mga kapatiran ay magkaroon ng kaisipan na tayo ay magkaisa. Yes. Na ang ating bahagi sa pangkalusugan ay laging nandiyan. Ang sabi dito sa 181, I'm sorry, anything which is taken into the stomach and converted into blood becomes a part of the being. So sa Tagalog ito, lahat daw ng ipinasok mo sa loob ng iyong tiyan ay i-convert daw ito into blood. At ito ay magiging part mo. O part ko o part ng tao. Kaya kung ano kinakain mo, yun ka. yun ka. Yes. Kasi napag-usapan natin yung dugo. Totoo, Dok. Thank you so much. Alam niyo, ang ganda po ng reminder na yon sa atin pong mga manonood. Especially, kung kinakain mo yung animal, ng dugo. Kung kinakain mo yung animal, ano? Yun ka. Ayun. Kaya sa atin pong mga manonood, hinay-hinay lang po tayo sa kung ano po yung pinapasok natin po sa atin pong katawan. Ito naman, Dok, alam mo, Dok. Alam mo si Pastor Schappenberg, ay Dr. Si Doc. Schappenberg, ang daming comment. Alam mo ang sabi ng mga nagkomento? Yan ikang gusto ko sa mga may edad na. Diretso. Totoo. Wala nang paligoy-ligoy. Yes. Kasi pinagdaanan na nila eh. Na-experience kung pagka minsan ganun din ako eh. Kaya sana naman intindihin na lang. Ayan. Kasi kung minsan Pagpasensyahan na po si pasensyahan Doc. na lang kasi pwede pa naman tayo magbago. Ayan, totoo din. Idalangin niyo po kami, isama niyo po kami sa inyo pong mga prayers kasi again, every day po is a battle for all of us because all of us are sinners and lahat po tayo, meron po tayo mga challenges sa atin pong buhay. Kaya ito, Dok, ituloy-tuloy na natin kasi alam mo, Dok, sa totoo lang, gusto lang din natin na magpasalamat sa atin pong mga kaibigan na nanonood sa atin, tumatangkilik sa atin. Lalo na ngayon, yung mga nanonood sa atin, sila Pastor Ponch, si Mrs. Elma Kudjamat at ang kanilang 2 anak, si Prince at saka si Giuseppe. Gayon din si Yanjed Vlog, si Stanley Luby, si Hermenia Sararanya, si Raj Makalingay, si Glinda Troyo na nanonood sa atin dyan po sa Batangas. Maraming salamat. And from Abu Dhabi, si Shirley Maglanok, si Win Reyes na nanonood po dyan po sa Baguio at gayon din po si Deavin or Divin Alhenio. At ito naman, Dok, meron tayong mga comments na nag-message po sa atin.
na mga kaibigan. Sabi naman itong kaibigan natin, sabi niya, praise God sa health lecture, and also sabi ni Ivy Asis, salamat po sa buhay niyo, Doc Tam and Ma'am Gladens. God bless your ministry. God bless you too po, and may you continue to share also your comments, your inspiration and your experiences dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And lastly, nagbahagi, Doc, si Biula Cueva, sabi niya, napako ang paa ko at na-infection dahil may diabetes ako at hindi na ako maka-exercise, at dahil hindi ako makalakad, ay sana po ay pag-pray niyo po na magkaroon din po ako ng prosthetic leg. Alam mo, Doc, isa to sa mga talagang nandun na tayo sa sa yung nasa last resort na tayo. Nandun na tayo sa, kumbaga, sa cancer end stage na talagang kailangan ng i-amputate, kailangan na talaga siyang putulin. Kung hindi, necrosis, mamamatay yung pinakalaman at madadama yung iba nating parte ng katawan. So, isa sa mga bagay talaga, Dok, na kailangan natin pag-ingatan, lalo na po kapag meron tayong diabetes, pag meron na pong tama yung ating pong kidneys. Pero merong isang testimony na taga Mindanao, ito nasa Glendale sila nakatira noon. Talagang puputulin na yung binti niya dahil talagang nabubulok na. So, ang ginawa, nag-change ng lifestyle, nilagyan ng poultice ng charcoal at ng ginadgad na patatas. And then tinatalian yan, binabalot, hanggang sa unti-unting nawala yung infeksyon. Tapos nag-cleansing, tinanggal yung mga pagkaing mali, tinubuan ng panibagong laman. Amen! Kapag minsan yung may mga certain things na may mirakulo Yes. na hindi natin po pwedeng, meron naman talagang dapat putulin na. Totoo, Dok. Lalo na pag talagang magiging delikado na yung buhay niya. Pero hanggang maagapan pa, ang tangi kong may papayo sana, unahin natin yung panlasa. Totoo. O minsan pinuputol natin yung epekto. Pero yung dila natin. Kung ano yung nag-cause, hindi natin tinitigilan. Kaya yung mga nakikinig sa atin, ay wag na tayong mag-intay pa ng mas lalong worse pa na maaaring mangyari. Baguhin na natin ang ating lifestyle. Totoo, Dok. Panoorin niyo si Dr. Shapingbill. Yes, isang great Kasi inspiration. pag Amerikano, malakas ang dating nito Pero pag Pilipino, pagka minsan, kailangan pang Amerikano pa muna Pero alam mo, Dok, ang mas malakas ang dating sa akin, pag 100 years old ka talaga, tapos vegan ka, di ba, Dok? At ikaw, ilang years na lang, Dok, di ba? Magwa 100 na rin si Dok. Ay, huwag na darating na si Jesus. Totoo din yan, Dok. Naniniwala ako, time will not last. The reasons why kaya ako patuloy na binibigyan ng daan ito. Kasi nagpa-practice na ako doon sa mensahe ng pang-loud cry. Totoo. Kasi gusto kong tumanggap ng huling ulan. Yes. Ang mabigat ng requirements para tumanggap ng huling ulan. Unang-una, kakalimutan mo yung sarili mo. Yes. Na hindi na ikaw yung makikita, kundi Panginoon na. Amen. Tatanggapin mo siya sa buhay mo. At pagtatagumpayan mo lahat ng mga bahagi na dapat mong i-overcome sa puso mo. Totoo. Thank you so much, Di ba Doc. malinaw naman ng early writings, page 71, many were neglecting their preparation. Sa atin in-address ito Totoo, Doc. We are They the were modern neglecting Israelites. their preparation so needful. And when the time of refreshing and the latter rain, they found them unprepared. At the end of the chapter, basahin na nila. Binanggit sa 5:214 and 2:15. Basahin po ninyo yung Counsels on Diet, page 33. Dito, meron din ditong minsan bato-bato sa langit Iba kasi parang, di ba may nakalagay rito? Unready for the loud cry. Totoo, Doc. O, page 33, 32. Ayan. Tapos sa taas, preparation for the refreshing. Totoo. Hindi ba ang preparation for the refreshing, latter rain yan? Yes. Kailangan natin maghanda. Ngayon ang tanong, kasama ba ang pagkain dyan? Oo, Doc. Alam mo, Doc, yan nakalagay sa atin po mga manonood. Again, yung page 32 at page 33 na yon, nasa Counsels on Diet and Foods, mga kaibigan. At sa page 43, ay nakalagay din dito, kaya ayaw basahin ng iba ito dahil tatamaan ka talaga Nakalagay, chapter, Diet and Spirituality. Naku, ibig sabihin, Hindi ba magkaakibat. yung pagpapakabanal ay ating pinag-aaralan, yung spiritual na di ba sa 1 Thessalonians 5:23, ihanda mo na walang kapintasan ng iyong katawan, ang iyong kaisipan, patungo sa paglago ng spiritual. Yung pala may kinalaman, kaya sa Adventist Home 252, ang diet ay may kinalaman saan? Sa ating disposition. Totoo. At sa our diet has something to do with our mind and our disposition. Yes. At pinaliliwanag dito ay kasama ang spirituality. Kaya nga at the end of the chapter, binanggit dito, the relations of diet into moral. Kaya sabi ko nga,
Kung pagka minsan, pinag-uusapan natin yung tinatawag na mensahe ng pagpapakasakdal, kung pagka minsan, nalalayo tayo doon sa essence ng gospel. Yes. Ano ba sa page 31 ng Counsels on Health? Ang pinaka-essence ng gospel ay yung restoration. Di ba sa page 17 ng Counsels on Health? His mission is to give it by complete restoration in health and perfections of Christian character. Binanggit sa 2 400. Sa testimonies for the Na church. imposible daw na maabot natin ang Christian yung perfections of character. Habang hindi natin sinusunod ang kalusugan. Totoo, Dok. Nasa Our High Calling din yan. Page 400. Ano? Yes. Our High Calling 266. At saka, Dok, sa chapter 6. Pinipilit kong alalahanan dahil yung memory ko, gusto ko talagang huwag mawawala ito. Totoo, Dok, kailangan may exercise kasi. At alam mo, Dok, dagdagan ko lang sa atin pong mga manonood. If you have the Book of Counsels on Diet and Foods, kasi nitong past week po ay nag-speaker po ako as health lecturer ng 5 a.m. to 6 a.m. sa Cavite Mission. And I really praise God kasi ito po ay mga kolportor at may kasama din po namin yung director ng publishing department po ng PPH doon. And we praise God po dahil hindi lang nakita ko, Dok, yung puso na gusto nila magbago at sabi nila, Sister Gladens, okay lang ba kahit paunti-unti? Yes, kasi again, sinabi nga po ni Doc, kahit kami, meron pa din kami, kailangan pa din namin magpigil, kailangan pa din ng temperance, kailangan pa din po namin magkaroon ng pagbabago at yung challenges po namin everyday is katulad din po sa inyo na yes, kung vegan man kami, kung vegetarian man kami, kailangan tuloy-tuloy po mga kaibigan yung ginagawa natin na pagbabago. Ibig sabihin, hindi tayo hihinto. Katulad din ng pagbabago at pagre-refine ng ating pong character. If we invite the Holy Spirit, if we invite God to change us, change our characters. So alam niyo po mga kaibigan, itong Counsels on Health we would like to share with you also. Sabi po dito, let none who profess godliness regard with indifference the health of the body and flatter themselves that intemperance is no sin. Ibig sabihin, wag daw pala natin, Dok, na isipin na yung intemperance ay hindi kasalanan. It is a sin and will not affect their spirituality. May epekto po kapag inisip po natin na walang epekto ang intemperance, ang walang pagpipigil po sa ating pong sarili, ay meron po siyang epekto sa ating pong espiritualidad. Kaya talagang, Dok, konekta talaga lahat mahirap ng spirit yan. Hindi lang yan sa pagtatrabaho. Kailan may pagpipigil ka. Yes. Sa pagkain, kahit vegetarian ka pa. Totoo. Paano kung mabilis kang kumain o marami kang kumain. Totoo, Dok. O madalas kang kumain. O kumakain ka ng wala sa oras. Totoo Hindi yan, biro Dok. ito. Talagang Yung labanan. kaya sino ako para humatol? Yes. Bakbakan talaga ito, kanya-kanya ito. Parang nauna lang ako na naging vegetarian. Totoo, Dok. Pero marami pa rin akong journey sa buhay ko. Yes. Hindi pwede tayo talaga magsabi na kunyari pescatarian tayo, tapos sasabihin natin na Marami hindi ka ng vegetarian yan, mainitin din ng ulo eh. Oh, totoo yan, Dok. Bakit hindi maginitin ng ulo? Kung puro talbos nga ba ng kamote, everyday oo na lang. naman, kung paulit-ulit. Tao kakainin yan eh. Ha? Totoo din yan, Dok. Alam niyo po, sa atin pong mga kaibigan, maraming salamat po. Especially po sa Cavite Mission, sa Rivamonte family. Thank you so much po, Tita Jolit and Tito Rami, sa inyo pong pag-imbita po sa akin. And hope, actually, sinasabi ko yun kay Doc, kapag available si Doc, ay baka pwede natin din maimbitahan dyan po sa atin pong paghihimay-himay ng Counsels on Diet and Foods. Fellowship. Binibigyan naman natin ng time. Yan. Lalo na pag ang topic ay may kinalaman sa pangkalusugan. Amen. Kasi isa sa aking Advocacy. Hindi lang advocacy. Ang aking point dito, ito yung part ng buhay ko eh. Na dito niya ako pinagpala sa gawain ito eh. Totoo, Dok. Ang sabi ko sa Panginoon, ano naman yung gagawin ko? Hindi naman ako naniniwalang pag may edad ka na, kung senior na, magpapahinga ka na lang. Totoo. Kasi pag yan. pinahinga mo yung katawan mo, lalo na sa physical, hindi ka tatagal, mamatay ka kagad. Yes. At nalaman ko, habang ginagamit mo yung katawan mo, lalo kang ginagamit ng Panginoon. Amen. Kita mo si Shopping Bird, ginagamit siya ng Panginoon. Yes. Hindi raw siya humihinto dahil araw-araw daw may mga tao siyang natuturuan. Amen. Di ba, Doc? Iba yung pakiramdam ng gano'n na parang, I remember this text from the Thoughts from the Mount of Blessings, na
mas masarap isipin na hindi natin alam that we are a blessing to a person's life. Ibig sabihin pala mga kaibigan, hindi natin kailangang isipin na ay kami pala ni Doc dahil sa Ministry ng Kaalamang Pangkalusugan ay isang blessing kami sa mga taong nakikinig. No. Never, ako personally, Doc, sa totoo lang po, hindi ko in-expect na kapag lumabas na ako sa labas ng church or nakapunta ako sa ibang mga churches, ay may lalapit sa akin, sasabihin, Sister Gladens, thank you kasi na-bless ako doon sa programa ng Kaalamang Pangkalusugan. Salamat sa inyong dalawa ni Doc Tam. Yun po ay isa siguro sa mga reward at nakakataba ng puso. But again, we bring back all the praises, the honor to God kasi siya po yung dahilan kung bakit nandito kami ni Doc. Kung bakit yung health na naming dalawa ni Doc ay restored, na parang kahit pagod, di ba Doc? Kahit pagod, kahit pawis, kahit pag minsan napupuyat pa din sa pagpe-prepare sa madaming kausap, madaming mga engagements, but we praise God because Kaalamang Pangkalusugan is here until Jesus comes. At yun po ang prayer namin na lahat po tayo sabay-sabay na sasalubong sa Kanya na meron pong malusog na pangangatawan. Actually, ito yung pinaka-importante na kayamanan eh. Di ba? Pinaliwanag yan sa Councils on Diet and Food that health is wealth of all temporal possessions that we have. Ito yung health ang pinaka-numero uno na dapat talaga natin pinapahalagan. Kaya kahit sabihin may pera ka pa, kahit sabihin mataas ang pinag-aralan mo, pero yung kalusugan mo naman, ang yung napapabayaan, kung pagkaminsan ay tayo ay nagiging mangmang sa kakulangan ng kaalaman. Kaya ang ating mitiin is to continue educating and creating more awareness to our people so that we will be able to bring more light or blessings to our beloved kababayan. But it's not late yet. Ito yung lagi kong binibigyan ng daan. Yes. Na pag pinag-usapan natin lagi yung blood, nagpapalit lagi ng bago yan. Amen. Depende na lang kung ano yung pagkaunawa mo sa mirakulo ng ating pangatawan. Kaya nga, sabi ko nga sarili ko, we are a miracle. Lahat ng tao sa mundo, miracle yan. Ang Panginoon na nagmimiyari dyan. At wala tayong karapatan para humatol. Especially sa loob ng church. Yes. Actually, while God is still in the heavenly sanctuary, open ang probation. Totoo, Doc. Kaya lang, hindi natin alam kung kailan ang soon. Yes. Pero malapit na. Totoo, ang Doc. sabi doon. Kaya kung sasabihin nila na lumabas ka na, alam naman ganun tayong pabalita na nabasa sa message ng Laodicean message na separation. Malinaw doon, repentance. At minahal ng Panginoon ng ating iglesia dahil walang po pwedeng makahadol ngayon dahil ngayon ay dinidetermine pa kung sino ang magiging magtatagumpay. Pero laging isipin natin, yung magtatagumpay. Amen. Totoo, Doc. Binanggit siya sa aklat ng Revelation. Those who overcome. Yes. Ngayon ang tanong, alam na ba natin kung sino yung nag-overcome? Hindi pa, Doc. Pagdating ng Sunday, magkakabuking. Yes, doon natin makikita talaga sa atin pong mga manonood. Kaya kailangan handa po Saka tayo wheat and lagi. tears, maliwanag yung chapter ng Matthew 13 at doon sa Christ Biblic Lesson na ang paghihiwalay doon ng wheat and tears ay sa panahon ng end of probationary period. Tapos na bang probationary Hindi pa, period? Doc. Pero malapit na. Malapit na. Malapit na. Kailangan natin mag-ready sa atin pong mga manonood. And alam mo, Doc, isa din sa mga Kasi bagay. hindi pa tapos, anong gagawin natin? Maghahanda, patuloy. Go back to the lordship of Israel. Amen. Totoo. Kailan ating paalalahanan yung mga ang binanggit doon sa Testimony Volume 2, 337, tulog. Oy, totoo, Doc, di ba? Kailangan gumising tayo. Pagtulog, ibig sabihin, buhay. Yes. Mahirap kapag patay na, Doc. Wala Pero nang laban ibig sabihin yun. dito, may pag-asa. Yes, amen. Yun yung maganda. Amen. May hope. Yes, Huwag may naman pag-asa. tayong bumigay. Hindi naman down tayo ngayon Ang iniiling naman ng Panginoon, recognize mo yung mediations niya, yung cleansing na tinatawag. Ang sino mang lalapit sa Kanya, handa niyang gawaran ng kapatawaran kung kikilalanin nila ang kanilang mga kasalanan. Totoo. At handa ang Panginoon na gamitin tayo sa mga huling araw. At ito na yung time. Take advantage. Yes. Dahil ang Panginoon, mahal niya ang iglesia. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, ang dami po pa naming gustong ibahagi sa inyo. And this time, bibigyan muna natin ng panahon itong mga kaibigan po natin na nag-send po ng kanila pong mga katanungan sa araw pong ito. Doc, gusto ko muna na bigyan natin ng panahon ito kasi yung iba ay medyo natabunan kasi we experience yung mga bad weather natin the past few weeks. And we would like to share with you yung mga katanungan po ng iba po nating mga kaibigan. Doc, sabi nila Lane Magallanes, Doc, okay lang po bang maligo after exercise? Pahinga muna.
Okay. Mga ilang minuto ba, Dok? Actually, pag ako nag-workout, nag-siesta ako ng 45 minutes eh. Ayun. So, 45 minutes to 1 Para hour. ma-relax yung muscle ko. Okay. Para makapahinga siya. Yan. Tapos after nun, pwede na tayong maligo para yung toxin natin, yung pawis natin, lahat yun ay malinis, totally malinis yung atin pong katawan. Ito naman, sabi naman ni Jed Tumamak, Dok, ano po yung prutas at gulay na dapat kainin sa mga taong wala ng gallbladder or apdo? Thank you po. Actually, wala namang prutas na bawal eh. Siyempre, prutas naman yan eh. Kaya lang, anything na over, hindi rin maganda. Yes. Pero pagka normal na prutas, na organic, na non-GMO, okay yan. Okay, thank you so much, Doc. Pero Pero malungkot eh. Hindi naman sa ako mag-iingat din tayo sa mga imported. Kasi una, nilalagyan ng wax yung Yes, yung fruits. para tumagal. O kaya binababad sa formalin. Eh paano kung mga na-injikan yan? Hindi natin alam kung ano na yung marami nga naglalabasan sa kung ano yung nilalagay. Yes, lalo na yung para gumanda at mukhang bagong pitas, di ba, Dok, na fresh, pero hindi natin alam, nababad na pa pala ito sa formalin, kaya mag-ingat po tayo. And also, Dok, gusto ko lang mag-emphasize kasi sinabi ni Dok na walang bawal doon sa pagkain ng prutas. Pero problema, kunyari kumain ka ng saging, hindi nang bawal sa gallbladder yan. Oh, totoo, Dok. Sa gallstone, yan nga ang maganda sa katawan, pampasaya pa yan eh. May happy hormone yan. Kaya lang, Dok, kasi siguro may kakilala or baka si Brother Jed Tumamak yung mismong wala na siyang gallbladder. So, mas damihan po natin yung pagkain ng fiber. Ang bawal sa wala ng gallbladder ay ang mamantika. Ayun, kasi wala na tayong pang prito digest. at mga maalat. Yun, okay po. Sa atin pong mga manonood, especially si Brother Flesh Jed. food. Alam mo pagka wala kang gallbladder at kumain ka pa rin ng flesh food, Ano, Dok? mga mamantika, liver mo ang dadalihin o kaya pancreas. Totoo yan, Dok. Kaya dapat mag-vegetarian na yung walang gallbladder. Ayan. Hindi naman dapat na natanggal yan. Ang Yes. dapat tinanggal yung katakawan. Totoo yan. Yan ang problema, yan ang dapat inooperahan. Oo nga. Anong kinalaman ng gallbladder sa yung maling kinakain? Operahan Kaya natin yung magpakatotoo kamay tayo. natin. Magpakatotoo lahat tayo. Ang tanggalin natin yung masarap kumain. Totoo din, Dok, di ba? Kami ni Dok, naku, masarap. Lalo na pag nagsama po kami sa pagkainan, masarap po talaga kami kumain. Mapapakain at mapapakamay po talaga kayo, mga kaibigan. Ito pa, sabi ni Lilibet Caseria Macaspac, sabi niya from Florida Blanca, ano po ang mabisang gamot sa pigsa or boils? Lagi po kasi ako nagkakaroon nito, Dok. Nasa dugo yan. Ayan. Ibig sabihin yan, mataas ang sugar ng dugo. Okay. At Mataas acidic? ang ano niyan, ang acid sa blood. Yun. So, Kaya kailangan dyan linisin ng blood. okay. At Paano mag-take yun? ng lemon with water. And then, at the same time, tanggalin ng lahat ng mga pagkaing matatamis. Okay. Kasi mahilig yan. Basta nagkaroon ka niyan, mahilig ka sa kanin at matatamis. Ayun, di ba, Dok? And ano din, dagdagan lang At din natin, Dok. linisin ng bayabas na Ayun, yung pinagkuluan ng gas. dahon. At tapos poltisan ng tinatawag na black salt na may halong castor oil. Ayun, okay. Para absorbin yung inflammation. Tapos, di ba, yung iba, Dok, meron siyang mata na tinatawag, di ba, yung mata. Kailangan po nating applyan ito ng warm water doon sa yung pinakaklot natin, yung bimpo natin. Warm water, tapos anong tawag doon, At Dok? huwag silang kumain ng 3 araw. Ayun, kailangan ng fasting. More on water. Ayun. Pero kailangan merong yung Himalayan salt. Ayun, kailangan may salt yung water na iniinom natin. So going back po, kailangan po, hindi lang poultice, kundi kailangan, kung hindi pa siya pumuputok po, mga kaibigan, kailangan siya ng merong warm compress or yung warm cloth, tapos lalagyan po natin siya hanggang sa siya po ay pumutok ng kusa. Huwag po natin siyang titirisin dahil infection. Ang pigsa sa Deuteronomy 28 nakalagay po yan. Yan yung tinatawag na bunga ng katigasan ng ulo. Ayan, naku. Kaya, naku, Sister Ang tawag Lilibet. dyan, curse, sumpa, Naku. ng katakawan. Ayan. Alam mo, Sister Lilibet, hindi lang po yung pigsa. Lahat po ng may karamdaman ay meron pong sumpa. Basahin nyo, Deuteronomy 28. Yes, totoo yan, mga kaibigan. Kaya ito pa, itutuloy-tuloy pa po natin. Alam mo, Doc, meron pang katanungan dito si Sister Rosemary Bautista. Sabi niya, Doc, paano po maalis ang vertigo or dizziness? At may nodule or goiter po ako. Panghihina ng katawan. Thank you po. Sana po masagot ang aking pong katanungan. Yung vertigo, hindi makapasok yung tubig doon sa loob ng cell structure niya. Kaya kailangan minum ka ng tubig na merong Celtic salt May asin. o yung Himalayan. At kulang sa tubig. Ayun. Sa rami ng pag-aaral, nakita nila na lagi ng dehydrated ang may mga vertigo. At puyat.
Ayun, kailangan talaga. Kasi pag nagpupuyat tayo, dehydrated tayo mga kaibigan. Okay, ito pa. Para maibsan naman yung vertigo natin, Dok, ano naman yung dapat nating gawin? Ay, unang-una ay uminom ng 8 to 10 glasses of water. Ayan. Mag-exercise. At kumain ng mga pagkaing mayayaman sa minerals. Yun. And also, sabi ni Doc, nagpupuyat daw. Kaya kailangan tayo po ay matulog Babalik po. sa 8 laws of health. Yun. Kailangan may At rest. magsisi. Ayun. Oo Kasi nga, paano ko humingi gagaling tayo ng kung tawad. hindi ka naman nagsisisi, nagkasakit ka, akala mo wala kang kasalanan ginawa. Totoo. Sasabihin mo sa sarili mo, bakit ako nagkaganito? Yes. Samantalang, di sa tulog na lang, kulang pa. Totoo yan, Dok. Ito pa, Dok. Sa goiter naman, Dok, kasi may tanong siya regarding sa goiter niya, Dok. Ano naman yung dapat natin, Dok? Iodine. Siyempre, alam natin, Yes, kailangan rich in- natin ng, makakakuha ka ng iodine sa mga, mga Yung lato. seaweed natin, Lato. yes. Yung kelp, Seaweed. yung seaweed kelp. natin, lato. Yung mga kuha natin sa dagat. Ano ko, ang sarap niyan, Dok. Ang maganda ngayon, may ensalada. nakakapunta ka naman kahit saan mo gusto pumunta. Totoo. Humanap pa ng supplement Yes. na natural. Totoo, Dok. Na Selenium. May mga mayaman sa iodine at saka Totoo. selenium. Yes. And also, magkaroon tayo ng Saka breathing para maging, exercise. maging mabilis ang delivery ng tinatawag na material na yan, kailangan mo ng cayenne pepper. Totoo. Kasi maganda sa circulation ang cayenne pepper natin. Ayan. And another thing, Doc, dagdagan ko lang no, sa atin pong mga manonood, especially kay Sister Rosemary, yung breathing exercises po natin, it actually promotes po ng heat sa atin pong katawan na ang nangyayari po, na i-stimulate po yung blood circulation natin kasi nagdadilate yung atin pong blood vessel. So, ibig sabihin kung ito po yung blood vessel natin, nagko-constrict siya kapag may inflammation, tapos malapot yung dugo natin. Ang nangyayari kapag may heat, pag naiinitan tayo, lumalaki siya. Bumubuka yung ating blood vessel at yun po yung time na nagkakaroon po na ifa-flash yung toxin, yung pinaka-toxin para ilabas po natin sa atin pong katawan. Saka yung breathing na pinag-uusapan natin, ang tamang breathing sa ilong. Yun. Kasi pag sa bibig ka, makukuha mo yung lason eh. Didiretso yun sa baga. Unlike kapag sa ilong natin, may filtration. Oo, talagang kukunin talaga yung nitric oxide at the same time yung oxygen. Amen. At para sigurado na, di ba ang Panginoon nung binigyan ng buhay si Adam and Eve, saan siya hiningahan? Sa bibig o sa ilong? Nostrils. Oo, Dok. Nostril lang sinabi doon. Medical na medical yun. Talagang nostril at hindi sa bibig. Napaisip din ako, Dok. Doon totoo, sa nostril. Kaya ako, kung matulog, pinipili kong takpan ng bibig ko. Kung hindi nyo pa kaya, naninibago kayo, kung wala naman kayong sipon, lagyan nyo ng tape yung bibig nyo. Aba, matindi naman Kasi talaga. yung in and out, kailangan sa ilong. Yung inhale, exhale talaga. Okay, sa ating pong mga naku, na-try ko tuloy. Hanggang sa pag nasanay ka na, hanggang sa nawawala yung hilik mo. Ay, oo Actually, nga. mga hilik. Uy, totoo yan, Dok. Pag nakanganga, ay naku, itry ko nga yan sa kapatid ko. Gaganunin ko. Okay, di ba? Naku, nakakuha ako ng Saka tip yung ngayon. position ng pagtulog. Ay, totoo yan, Dok. Kailangan huwag sa kanan. Side lying. Kasi mahirapan ng heart. Yes, that's Kailangan true. medyo, kung masanay kayo na Nakatagilid dapat. patagilid ng konti. Para hindi hirap Meron yung- namang flat. Depende. Yes. Pag wala kang sakit sa Baga, high sa blood or puso. what baga, maganda yung flat. Ayan, okay. Pero side lying po ang ating best position sa sleeping sa ating pong mga manonood. Alam mo, Dok, ang dami pa nating mga katanungan sa ating pong mga manonood, and we praise God po sa inyo pong mga komento, sa inyo pong mga katanungan. Continue to send those questions and those comments because we will continue to answer it and we will continue to read it. Please continue to pray for us sa ating pong mga manonood. Actually, ang bilis ating ng oras pinag-usapan, natin, hindi Dok. naman natin dinidiscuss yung mga, kung tawagin yung mga complicated na mga pamamaraan ng pagpapaliwanag tungkol dito sa pangkalusugan. Pero ang ginagawa po namin, itong mga simpleng pamamaraan, na kahit ordinaryong tao ay madaling maintindihan. Ang pinaka-importante, huwag tayong give up. Dahil simple lang. Ang unang-una na ibig namin ng daan, dapat nating ayusin ang ating sarili sang-ayon dun sa batas ng pangkalusugan. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong Tanong, mga... mahirap bang unawain ang 8 laws of health? Hindi, Doc. Ang simple lang. Ang 10 commandments, mahirap bang unawain? Hindi rin, Doc. Ang simple lang. Eh bakit naging mabigat? Kasi, Doc, matigas ang ulo nating Hindi. mga tao. Ano, Doc? Hindi mo mahal ang nagbigay. Ang sakit nun, Doc. Binabasa ko eh. Sige. Ang nagbigay ng 10 commandments at ng 8 laws of health, si God. Yes. Pag mahal mo si God, buong puso mong tatanggapin yan. Totoo. Ang tawag ngayon, gold eh, ang tawag, very much fine gold. Sweeter than also than honey. Ay, grabe, Than the Doc. honeycomb. Uy, matindi ka naman talaga, Doc. Doc, may sagot ako dyan sa atin pong mga manonood kasi hindi naman ako papatalo kay Doc. Yung sa John natin, John 14:15, kung di ako nagkakamali, if you love me, keep my commandments, sabi ng Panginoon, di ba?
Kaya sa atin pong mga manonood, kung mahal natin ang ating Panginoon, kailangan nating sumunod sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, at higit po sa lahat, sa nature's law. Saka yung laging binabasabi kasi ni God, matulog ako ng maaga. O edi, ang sarap ng pakiramdam mo. Totoo, Sinabi ni God Sinabi ni God, bumalik na ako sa original diet. Oo. Kasi before the second coming, di ba sabi doon, those are waiting for the coming of the Lord, flesh eating will be done away. O sabi ni God ito Totoo yan. O edi, sunod. Kaya Ganun lang kasimple. Bakit pa tayo magtatalo? Totoo. Pinag-usapan natin, diretsuhan na patotoo. Totoo, Dok. Dahil dyan, totoo po na nag-iimbita po kami ni Doc na patuloy niyo pong tangkilikin ang Kaalamang Pangkalusugan every 4 p.m. po dito po sa At Hope Channel paramihin North natin Philippines. ang mga healthy lifestyle sa loob ng ating iglesia. Amen. 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 Kaya labanan natin yung pamamaraan ng kaaway dahil alam ko na ito ang tanging kapamaraanan na may handa natin ang ating mga sarili sa kanyang ikalawang pagparito sa ating sanlibutan. Amen. Thank you so much, Doc. At sa atin pong pagtatapos, nais po naming ibahagi po sa inyo mga kaibigan ang nakasulat po sa Psalm 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Sa atin pong pagtatapos, nais po namin kayong ipanalangin sa pangunguna po ni Doc Tam. Our loving Heavenly Father, we want to thank you again for this beautiful Sabbath, for the opportunity that we are able to continue these kinds of ministry. We pray, Heavenly Father, that you will continue to strengthen, especially our viewers who are watching, knowing that it's not that easy to all, especially to cooperate and follow with the rules of health and the rules of God. Dear Lord, we know that you are coming very, very soon, and we need to see to it that we are going to do the work, especially in the area of what you call it, healthful living. Dear Lord, forgive us for all the sin that we committed against you, and give us the power and strength to live a life accordingly with your rules. Thank you so much for everything, dear Lord, because we know that we have God of Israel who loves us so much. Bigyan kami, Panginoon, ng lakas at tibay ng aming pananalig at pananampalataya na bagaman kami may kani-kaniyang pinagdadaanan, pagsubok na para bang hindi namin kaya makayanan, pero alam namin, Panginoon, na pinangako ninyo sa unang Peter 5:7 na ang sabi po ninyo, cast your care upon me because I care for you. Help us, dear Lord, because we know that hindi namin kaya kung wala kayo. Lagi nyo kaming patnubayan at pagpalayan ng gawain ito, especially ang Hope Channel, na lalo nyo po silang palakasin at maging matibay sa ganitong uri ng gawain. At lahat po ng aming mga tigapanguna sa aming iglesia, alam namin, Panginoon, na may kanya-kanya kami o kanya-kanyang journey ang bawat isa. At kung meron mong Panginoon na wala pa sa pabalita ng healthy lifestyle, tulungan lahat kami, Panginoon, na lahat kami umakap sa katotohanan na magbibigay ng daan upang kami makapamuhay na mayroong kapangyarihan na maibahagi ang liwanag ng pangkalusugan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal dahil kami napili ninyo na tigapagdala ng katotohanan at huwag kaming manghinawa, Panginoon, na lagi namin paalalahanan ng aming mga kababayan at ang buong kapatiran na merong gawain kayo sa kabanal-banalan dako na lagi ninyo kaming binibigyan ng daan na walang sino man sa amin ang mahiwalay dahil kami po'y naniniwala in a little while we're going home. Maraming pong salamat, Ama, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Bendisyonan kami at kaming lahat ay bigyan ng kalakasan na magtiwala sa inyong mga pinangako na hindi nyo kami iwanan hanggang sa huling yugto ng sanlibutan. Maraming salamat, Ama, sa muling pagtungay ninyo sa lahat ng aming mga kahilingan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming manlalalang na aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyo pong pagtangkilik sa Kaalamang Pangkalusugan. Muli po, ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.